Actually, hindi naman sa leader si BBM. Pero sa akin lang, ma'am, Awat na, init na. at ito, opinion ko lang, dahil marami talaga ang nagsasabi na weak leader siya. Hindi siya weak leader, ma'am. Nagkukunwari lang siya mabait. Yes, yes. Nagkukunwari siya ng mabait. Gusto niya ipakita sa lahat ng mga tao na mabait ako. Pero, dahil presidente ka, magagaling pa rin sa iyo ang utos. Dahil lahat yan, ma'am, alam ko na yan. Alam ko ang trabaho sa gobyerno. Lahat yan magtatanong. May approval ba ito ni Inday Sara? Hindi gagalaw yan. Kung walang approval yan ng ulo. Kaya, hindi siya weak leader para sa akin. Ang basa ko sa kanya, gusto niyang ipakita na mabait siya na Marcos. Hindi siya tulad noong kanyang tatay. Hindi siya yung Marcos na diktador. Ang kanya ay low-key ang kanyang gustong i-project sa ating lahat. Kung nakikita niyo, lagi niya sinasabi, wala naman akong problema kay Inday Sara. Pwede naman naming pag-usapan yan. Pero, noong nag-uusap pa kami, ano ba ang ano niya? Ano ba yung sinabi niya sa akin? Wala. Nagtanong siya sa akin. Ano ba ang mga project? Sinabi ko sa kanya, may nangyari ba? Wala. Tapos na itong administrasyon na ito. Midterm na sila. 3 taon na ang lumipas, pero wala pa rin tayong nakita. Kulang na ang 3 taon para sila ay gumawa na big ticket projects o malalaking development projects para sa ikauunlad ng bansa. Dahil gaano ba katagal gumawa ng project? 9 years. 6 years lang ang termino ng presidente. Kaya pinakailangan ang continuity. Dahil kailangan mo isunod, ituloy yung ginawa noong nauna o nakaraang presidente. At yun ang sinabi niya sa atin lahat. Yes. Sabi niya, continuity at unity. Budol! Pero dahil low-key, kunwaring mabait ako na tao, ganon ang kanyang pinapakita sa atin lahat. Ang tanong dito ay bakit hindi masabi ni Senator Amy Marcos na ang kapatid niya, si President Marcos, ang nagpadala kay Pangulong Duterte dito sa Lihig. Hindi ko po masagot yan, ma'am, dahil hindi ko po alam kung anong iniisip niya at ano ang paninindigan niya sa pamilya at para sa kapatid niya. Dahil hindi namin pinag-uusapan ang kapatid niya dahil alam niya galit ako. Kaya hindi namin pinag-uusapan si Pangulo Bongbong Marcos. Ako din, ma'am, kahit ako, ma'am, gusto mo rin na talaga. Sabi ko nga, I am frustrated with the administration of BBM. Gusto ko na rin, dahil nagsasayang tayo ng oras, magsayang tayo ng nagmamadali po tayo bilang isang bansa. Alvin! Nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong suporta at sa ating pagdidikon yung umaga na ito. I am not the problem of this country. Hindi ako ang problema ng Pilipinas. Hindi Duterte ang problema ng Pilipinas. Sino nga ba ang tunay na makikinabang kung tuluyan ng burahin sa mundo ang pamilyang Duterte?
hindi ang mga Pilipino. Lalo nang hindi makikinabang ang mga biktima sa krimen, mga walang trabaho, mga naghihirap, o maging ang mga nagugutom. What we are witnessing is a systematic demolition job against political opponents that once dared to put the country first, even if it meant going against the most powerful interests in our homeland. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. At nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo. At dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito ay isang mas malalim na pambabastos at panghiinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit, kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. We must return to long-term, concrete programs, not short-term dole-outs that are being abused by those in power.